Hey, good morning, guys. Okay, so um, let's proceed to integral. So unahin natin yung formula ng u raised to n du is equal to u raised to n plus 1 over n plus 1 plus 6. So dito may restriction dito. Yung n natin should not be equal to 1. Okay, so ibig sabihin any value pwede. Pwedeng negative 1, okay? Pwedeng 1/2. So yun. Except sa 1. So, yun ang ibig kong sabihin. Paano ka naman set kapag ang n natin na equal sa 1? So, eto. Okay, so, dito papasok ng pangalawang formula. Okay, integral of u du is equals to du over u is equals to ln. Okay, ln po to. Medyo pangat lang ang sulat. Ito po ay ln. ln u plus c. Okay, so, sige. Let's have an example. Halimbawa ay integral of x raised to 2 dx. So, ito equals saan? As you can see, yung x natin, pwede natin siyang gawing u, di ba? X. So, x. Okay, ito po pala ay nasa topic ng u substitution ngayon. O u substitution. U substitutions by algebraic function. Algebraic function. Okay, so yan. Itong topic, U substitution by algebraic function. Okay, so halimbawa, dito, pwede natin gawing U ang X. Okay, so let U is equals to X. Okay, then kapag, so dito sa integral, lahat ng X gagawin natin U in terms of U, and dx gagawin natin in terms of du. Okay, so common mistake ng mga estudyante ngayon, pansin ko kasi nagamit sila ng shortcut. Okay, so sa akin, hindi siya ganun impressive kasi hindi nila nalalaman yung proper way ng pag-differentiate. Okay, so hindi ko sa side ko, hindi ko ina-advise sa mga estudyante ko na gamitin yung shortcut na yan. So, ngayon, gawin natin yung usual na ginagawa sa pagde-derivatives, okay? So, halimbawa, meron tayo ditong y is equal to x squared. Diba? Kapag nagde-differentiate tayo, nalagyan natin siya ng d over dy, both side. Sorry. So, magiging d over dx. Kasi ang y is a function of x, so ito d over dx. Okay, so, d over dx. So, therefore, dy over dx is equal to derivatives nito. Okay, so derivative nito ay 2x. So, yun po ang proper way ng pag-differentiate. Okay, dito naman sa mag-delete kasi tayo. Dito sa side na to, balikan natin itong let u na to. Okay, so let u is equals to x. Okay, so i-differentiate natin kasi kailangan natin, sabi ko nga kanina, yung u gagawin natin du. Yung x gagawin natin in terms of u. Lahat ng x mamaya gagawin natin. Lahat ng dx gagawin natin in terms of du. Okay? So, ibig sabihin, kung ganun, yung u pala natin, kailangan natin siyang i-differentiate. So, okay, lagyan natin ng d over u is a function of x, kaya ito d over dx. Okay, copy lang po muna yung okay, copy muna yung u is equals to x. Okay, lagyan natin ngayon ng, kagaya ng ginawa ko, d over dx. Ito, naiiyak ko kanina dito. Okay, ito ay d over dx. Therefore, du over dx is equal to 1. Okay, dito sa integral,
kailangan, sabi ko nga, yung dx gagawin natin du. Ibig sabihin, yung kanyang denominator ng du over dx, itong dx ito, ay kailangan natin siyang tanggalin. So, para matanggal siya, we need to multiply both sides by dx. So, du is equals to 1 times dx is dx. Okay? So, balik tayo sa formula sa integral of x squared dx is equals to integral, ano ba yung x natin? Di ba yung x natin, we let x as u. Ito. Okay? So, magiging x is in terms of u, then naka-squared. Ang dx natin, ito, is equal to du. Okay? So, kung titignan nyo, ang pattern ng kanyang formula ay ito. Di ba? U raised to n du. Pero, ang ating n dito ay hindi equal sa 1 na. Okay? Kapag ang n natin naging 1 na dito, ito na pong gagamitin natin, itong formula na ito, ito number 2. Okay, so, ang formula na yan, integral of u raised to n du is equals to u raised to n plus 1, so magiging 2 plus 1 over n plus 1, so 2 plus 1 plus c. So, magiging u raised to 3 over 3 plus c. Ito yung ating sagot sa, which is equal to, ngayon, after ng derivative sa, ang ginagawa ko, pagkatapos mag-integrate, yung u, ibabalik mo sa kanya mismong value. Okay? Ang u natin is equal to x. Okay? So, magiging x. Okay? Ang u po natin ay equal sa x. So, magiging x, then naka-cube over 3 plus c. Integral of x squared dx. Okay. Another example, halimbawa naman ay, okay, halimbawa naman pag, sorry po, ito pala ay negative 1. N should not be equal to negative 1. Okay, okay, so yan. Nakamali na ako. So ito yung negative 1. Okay. Example dito, halimbawa ay integral of x raised to negative 1 dx. Or, pwede rin, example, ang example ko ay dx over x. Okay. Yun po ay same lang. Okay. Ito lang x raised to negative 1, inilagay lang sa denominator, kaya siya naging over x. Okay, so ito, kung titignan nyo, kung gagawin natin, let u is equal to x, ang dito natin ay dx. Okay. So dito, kung napansin nyo, pwede po siyang gamitin ng formula ng number 2. Okay, kung nakita nyo na sa x raised to negative 1, yung kanyang given. Okay, pwede rin po ito. Tingnan nyo po ito, integral of dx over x, naka-over. Okay, over yung kanyang x. So, ibig sabihin possible, pwede din din apply natin itong equation number, formula number 2. Okay. Sige. Sunod, nakuha natin yung so, therefore, integral of x is negative 1 dx is equal to u. Yung x natin, gagawin natin u. Then, ang dx natin gagawin natin in terms of du. Okay, so magiging, as you can see, nasa formula po siya ng number 2. Okay, so magiging ln of u plus c. Or itong dx over x, pwede rin po ito. Ito equal din po sa dx over x. Okay, kita nyo naman. X raised to negative 1, pag pwede nyo po siyang gawing ilagay sa denominator kapag naka-negative yung kanyang exponent. Okay. Kapag naka-negative po. Okay, so nilagay sa denominator yung x kasi nga may negative yung kanyang exponent. Magiging equal din po siya dito. Ito, pwede siya gawin dito. Okay, ang magiging nyo pa rin ay ito. So, same lang po siya. U is equals to x, du is equals to dx. Okay, so magiging, ang dx natin ay du, then yung ating x ay u. Okay. Okay, so nakita nyo, nasa pattern po siya ng formula number 2. Integral of du over u equals to ln u plus c. ln of x plus c. Yan ang sagot. Ngayon medyo medyo hirapan na natin. Okay, example ito,
integral of x squared x dx over x squared plus 1. So, dito, kung napansin nyo, hindi siya direct ang ano, di ba? So, parang hindi natin makukuha, no? So, dito, kung tignan natin, kapag kasi algebraic function, okay? Algebraic function, okay? Actually, sa una, ang unang method na pwede magamit natin ay either itong formula number 1, formula number 2, or pwede rin saan? Pwede rin po yung mga sa trigonometric function, inverse trigonometric function. So later on po, tuturo ko sa inyo kung paano pagkaganon. At saka sa hyperbolic. So sa ngayon, sa algebraic function muna tayo. Okay, so dito kung titingnan nyo, sa algebraic function, dalawa lang possible. Pwede siyang yung first formula or second formula. Okay, dito titingnan nyo natin kung alin ba dito yung ating magiging u. Okay. Pwede pong ang u ay etong pwedeng x, pwedeng buong to, pwedeng x squared plus 1, nasa sa inyo po yan. Dito trial error po mangyayari yan. So let's say ang ginamit yung u ay yung okay. Ang ginamit yung u ay yung x. So ang d po natin ay equal sa isa nga pala natin, so d over dx of u is equals to d over dx of x. Okay, so ginawa ko, pinumpya ko yung u, saka x, ito po yun. Then saka ko siya insert ng d over dx. So magiging du over dx is equal to 1. So du, multiply both side by dx. Okay. So kung titignan natin, ito ang ating gagamitin u. Okay. So magiging, ang x natin, ginawa natin u. Okay. And then, yung dx, ang x po natin ay ito. X is equals to u. Then, ang dx natin ay equal sa du. So, magiging du. Over, ang x po natin ay equal sa u. Ibig sabihin, magiging u squared to plus 1. Okay, so kung titignan natin yung formula, wala po tayong formula ng ganun sa algebraic function. Ito po ating formula. Integral of u and u raised to n du sa integral of u raised to negative 1 du. Okay, so hindi pwedeng i-apply yun. Then, another try. Let's say, ito naman nasa denominator yung ginawa natin u. Okay, so copy ulit. Copy yung yung function. Ngayon, lagyan natin ito po proper way ng pag-derivatives. Okay, u is a function of x, kaya ang magiging natin ay with respect to x. So, d over dx, d over dx. So, du over dx is equal to 2x plus 0. So, pwede natin itong hindi sulat. Okay. Okay, so ito ay multiply both side by dx. So, du is equals to 2x dx. Okay. Okay, so, balik tayo ulit. So, itong ginamit natin So, ngayon, ito mangyayari dito ay yung ating x dx over x squared plus 1 is equal to integral of yung x dx natin. Dito muna tayo sa ilalim. So, dito, kung napansin nyo, yung ating u yung ating x squared plus 1, ginawa natin u. Okay, sipin ito po ay magiging u. And then, yung x dx, saan natin kuha ng x dx? So, kung nakita nyo, yung ating du is equal to 2x dx. Ngayon, kung wala tong 2x na to, itong 2 na to, di ba pwede natin siyang substitute dito sa part na to. Yung x dx is equals to du. Ngayon, meron po tayong 2 dito. Okay, meron 2. Okay, para mo lang 2, anong ginagawa? Nakamultiply po siya sa x dx. Ibig sabihin, ang opposite ng multiply is division. So we need to divide both sides by ito. So, therefore, du is equals to x dx. Kailangan natin siya i-divide ng 2 para mawala yung 2 dito. Therefore, ang du natin, du over 2 is equals to x dx.
Okay, so meron na po tayong value ng x dx which is equal to d over 2. Pwede natin siyang i-substitute dito. d over 2 is equal to, ngayon itong 1, yung over 2 na to ay equal po, okay, d over 2 po ay equal sa, pwede siyang gawing 1/2 times du. Okay, ito kasi may 1. Okay, so meron tayong 1 dito na hindi na kailangan sulat. So pwede natin siyang pag-iwalayan. Okay, so magiging 1/2 du over u. Okay, iniwalay ko lang yung 1/2. Then ngayon, so meron tayong formula na dapat nilalabas yung constant. Okay, so magiging 1/2 du over u. Okay, ngayon, kung titignan po natin ito pong part na to, meron na po tayong formula niyan. Integral of, ito, integral of du over u, which is yung formula number 2. Okay, so isipin 1/2 magiging times ln of u plus c. 1/2 ln, ano bang yun natin? Okay, ang u po natin ay ito, x squared plus 1 plus c. Okay. So, yun. Next. Another example, ito. Dx over square root of x times 1 plus square root of x na ito. One plus square root of x raised to 5. Okay, so dito pwede lang okay. So pwede po gamitin natin yung square root of x or ang maging u natin ay square root of x or 1 plus square root of x. So kapag ito po yung ating ginamit ng u, halimbawa, u is equal to square root of x. Okay, ito po ay equal sa, ngayon wala po tayong derivatives. Okay. Wala po tayong derivative na ka-square root. So, kung naalala nyo sa differential calculus, wala tayong formula na naka-square root na formula ng panang-derivatives. So, ang kalimitan, since ang root, kaya ang radicand ay pwede natin i-transform into exponential function, di ba? Okay, so ito po ay 1/2. Okay, yung pong u square root of x equal sa x raised to 1/2. Okay, so sabihin u natin ay equal sa x raised to 1/2. Okay, ngayon pwede na po tayo mag-derivatives again. Copy the function and then insert the d over. Okay, so since u is a function of x, so magiging dx natin, ang over natin ay dx. Okay. So du over dx is equals to, ngayon, ito, meron po tayong formula. Kung naalala nyo, ibababa po natin yung 1/2 and then yung x, then i-minus po natin ito ng 1. 1/2 minus 1 is negative 1/2. Okay, ngayon, tanggalin po natin ulit yun. So, sabi ko nga, yung dx natin, gagawin natin du. Yung dx natin, gagawin du. Ibig sabihin, dapat wala po itong dx na to. So, kaya kailangan multiply both sides by dx. Okay, balik tayo dito. Okay, so, yung ating square of x or x raised to 1/2 ay equal sa u. Ito, gawin natin itong u. Then ito ay times 1 plus yung square of x, gawin natin u na naka-raise sa 5. Then, ang dx natin, nasan yung dx natin? Kailangan po natin ay dx. Itong dx, may kasama po siyang ito. So, ibig sabihin, dapat mawala ito para maging dx na laang. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin siyang divide both sides by 1/2 x raised to the negative 1/2. 1/2 x raised to the negative 1. Kasi ang ating, yung ating
dx, gagawin natin du. Okay? Ibig sabihin, yan. So, kailangan natin tanggalin lahat ng kasama na yan. Ano? Cancel. So, du over 1 half x raised to negative 1 half is equal to dx. Okay, so magiging du over 1 half x raised to the negative 1 half. So, as you can see po, meron po tayong x dito. So, di ba sabi ko, dapat lahat ng u, lahat ng x, gagawin natin u. Lahat ng dx, gagawin natin du. Ibig sabihin, kung ang mangyayari sa formula sa ating function, wala kang makikitang any other variable except u and du. Okay? Kasi doon tayo babasa, kasi yung pagbabasahan po natin ay yung formula. Okay? So, yung mga formula po natin ay naka-terms u du. Yours na kita niyo, u du. Puro po naka-u du. Walang other variable kayong makikita. Ibig sabihin, hindi pwedeng ang maging u natin ay yung square root of x. Okay. Try natin. So, hindi po ito pwede. Cannot be solved. Okay. Let's try another one. Ang gawin naman natin u ay yung 1. Okay, ito na slope ng exponent ng raised to 5. 1 plus square root of x. Okay, so copy ulit. U is equal to 1 plus square root of x. Then d over dx, lagyan po natin ng d over dx. Okay, so du over dx is equal to d over dx of 1 plus d over dx. Okay, in square root of x, gawin na po natin x raised to 1 half. So ito magiging 0 plus 1 half x raised to the negative 1 half du over dx. Okay, ngayon tanggalin po natin yung dx, multiply both sides by dx. Cancel du is equal to 1 half x raised to negative 1 half dx. Okay. Or pwede po rin natin siyang i-rewrite as 1 half dx over square root of x. Okay. Okay. So, kung titignan po natin, sige, try natin kung pwede natin siyang yung ating formula ng i-rewrite as dx over square root of x times 1 plus square root of x raised to 5 is equal to, so 1 plus square root of x, ito po yung ating u naka-raise to 5. Okay, next, kung titignan po natin dx over square root of x, ito po yun. Diba? Okay, so ibig sabihin, kung mawawala po itong 2, pwede po na rin siyang ilagay dito. Diba? Or, ang ginagawa po ng iba, sa ibang ang ginagawa po nila, wait lang. Ito pang dx. Ito po yan, Ngayon, ang ginagawa po nila sa ibang tutorial, sa ibang sa YouTube channel. Okay, ang kailangan po kasi magkaroon dito ng 1 half. Okay, i-apply po natin yan. Kailangan po magkaroon dito ng 1 half dito sa to. So, let's see. Okay, ang gawin po natin muna, ituturo rin siyang paraan. Yan. Ito po kasi, pwede po ko dito maglagay ng 2 over 2. Then dx over square root of x times 1 plus square root of x raised to 5. Pwede po yan. Di ba po ba? Meron po tayong equation na x squared. Di po ba pag naglagay ako dito ng 3 over 3, ano ba nangyari sa equation? Wala po na bago sa equation. Yan po ay equal pa rin sa x squared. Kasi ito ay equal sa 1. Di ba? Makakancel po yan. So dito, pwede po natin siyang apply dito. Okay, kasi ang kailangan po kasi natin ay 2. Okay, ibig sabihin, pwede tayo mag-insert ng ganitong okay? Itong ganitong number, basta yung numerator ay equal sa denominator. Okay, so since ang kailangan po natin ay 2, ibig sabihin, kailangan natin maging denominator ay 2.
Okay, sabi ko nga, dapat ang numerator ay equal sa denominator. So, ibig sabihin na magiging numerator niyan ay 2 pa rin kasi ito po ay equal sa 1. Okay. So, mangyayari po, pwede ko pong ilabas yung, ang kailangan ko po kasi itong 1 half dx over x. Okay, di po ba? Okay, so magiging integral of 2 times 1 half, ito po yan, then dx over square root of x times 1 plus x square root of x raised to 5 equals, ngayon ito pong 1 half na to, pwede ko po siyang ilagay dito sa ito, sa sa kabar na to. So magiging 2 1 times dx is dx, then yung 2 times square root of x times 1 plus square root of x is equal po sa 2 square root of x times 1 plus square root of x raised to 5. Ngayon, pwede ko pong ilabas dito ang 2. Okay, kasi po, kung nakita po ninyo, okay, nagawa ko ng paraan na magkaroon ng dx over 2 square root of x. Ito po kasi ay equal din po sa dx over 2 square root of x. Itong dito na to. Okay. So, pwede po natin gawin ganun. So, meron na po tayong dx over 2 square root of x which is equals to du. Okay, so pwede na po tayo ngayon mag-substitute ngayon. Ilabas po muna natin yung constant. So, magiging 2 integral of dx, itong na po nakaret na to ay equal sa du. Okay? Ito po ay equal sa du. Nasaan yan? Du po yan. Hindi po yan 1 over du kasi kita nyo naman po. Kaya wala po siya sa denominator. Yan po ay isang whole number. Okay, magiging du po to. Times, okay, du times all over pala 1 plus square root of x raised to 5. Kung ating 1 plus square root of x ay equal sa u na naka-raise sa 5 equals to integral. Ngayon, ito ay du over u raised to 5. Wala po tayong formulang ganyan. Kung nakita nyo po. Okay, ang naka-denominator lang po ay itong integral of du over u lang, u raised to 1. Ito po ay du over u raised to 5. Okay, ngayon, since wala po ganyang integral, di po ba? Okay, yung n natin dito po ay dito sa formula number 1, yung u raised to n du. Pwede po yung maging negative 1. Yung n po natin pwede pwede po yung maging negative except sa negative 1. Ibig sabihin, pwede po akong magkaroon ng negative 1 half. At anong fraction basta negative? Pwede rin pong negative 2, negative 3, negative 4, and negative 5. Okay? So, ibig sabihin, di po ba pag nagtaas po tayo ng ito, pag itinaas po natin itong u, pag nilagay po natin sa denominator, magiging equal po siya sa u raised to negative 5. U. Okay? So, kung titignan po natin, pwede na po natin magamit itong formula number 1. Okay? Kasi ang restriction lang naman nito ay n should not be equal to negative 1. Pwede po siya maging negative pa rin. Okay? Positive, negative. Okay, so negative may exception, negative 1. So, sabihin, kung nakita po, pwede po siya maging negative 5, okay, negative 6, or any negative except negative 1. So, sabihin, ang gagamitin formula po natin dito ay yung integral of u raised to n du. Okay, so 2, okay, ito ay integral of un raised to u is equals to u raised to negative n plus 1, so negative 5 plus 1 over negative 5 plus 1 plus u. 2 u raised to the negative 4 over negative 4 plus c equals 2 raised divided by negative 4, ito po equals to negative 1 half. Then, ang u po natin, substitute na po natin, ang u po natin ay 1 plus square root of x na naka-raise sa negative 4 plus c. Ito yung magiging input natin. Okay. So, yan po. Ang iba naman po, so, sabihin, pwede po tayo dito gumamit ng trial and error. Okay, sa pagkuha ng dito sa algebraic function na substitution. Okay, u substitution po.
Ngayon kung halimbawa, hindi nyo makuha rin sa magiging kahit anong gawin nyo, hindi nyo makuha, okay, pwede po tayong gumamit dito yung mga factoring. Yung mga problem kasi pwede siyang i-factor. Pwede rin pong by completing this square, halimbawa, ito naman po ay ginagamit usually kapag sa mga trigo at saka sa hyperbolic. So pag nag-compute na tayo, itong factoring ito ay applicable sa algebraic function. So halimbawa po, yung problem po natin ay ito. Okay. X cubed minus 1 dx over x minus 1. Okay. So halimbawa, nag-try ka dito kasi. Pag nag-try ka po dito, let's say ang mu mo ay ito. Okay. Let's nag-try po tayo dito. Let u is equal to x minus 1. Okay, kapag ginawa natin ang derivative niyan, d over dx of u is equal to d over dx of x minus 1. So, magiging du over dx is equal to, okay, ito po ay magiging d over dx of x minus d over dx of 1. Ito po ay magiging 1 minus 0 d over dx. Okay. Ito pwede po natin din-isulat to kasi 0 na po yan. Ngayon, kailangan po natin i-du lamang. So, kailangan natin i-multiply both side by dx. Cancel ito natin. So, du is equal to dx. So, ano po mangyayari dito? Yung po ating x cubed minus 1 dx. Try po natin i-replace ng u ang x and dx sa u. So, yung u po natin ay x minus 1. So, paano naman po po? Ito po ay naka-x cubed minus 1. So, paano po natin siya gagawin? U. So, hindi po pwede, di po ba? Question mark. Then, ang dx natin ay naging u. Itong part na to, hindi natin pwedeng ilagay in terms of u. Okay, kaya nga po siya question mark. Ngayon, kapag naman po ang ginawa natin u ay yung x cubed minus 1, okay, let's say, another try, let u is equal to x cubed minus 1. So, ang du po natin yan. Okay, pwede po tayo, diretso ko na po ito. Magiging po dito ay 3x squared dx. Okay, balik po tayo sa equation, sa function. So, integral of x cubed minus 1 dx over x minus 1 is equal to u po natin ay magiging x cubed minus 1 u du okay. So magiging u ito po pala ay magiging tanggalin po natin yung ito magiging ang x cubed minus 1 ay magiging u, then may dx po dito. Ang kailangan po natin dito ay dx lamang. So we need both side, divide both side by 3x squared, 3x squared. So therefore, ang dx po natin ay equal sa du over 3x squared. Over, ano naman ito po itong x minus 1? So hindi po natin alam. Okay, isa pa naman. Ito ang problema na ito. Hindi natin alam kung paano natin gagawin du itong x minus 1. Saka po, meron po ring 3x squared sa ilalim. Sabi ko kanina, bawal yung, ang makikita lang po natin dapat ay u and du sa isang function once tayo nag-substitute. Okay? So, ngayon, wala tayong ibang paraan. Okay? Pwede po tayong mag-check kung pwede bang i-factor yung ating function. Okay, isa pong technique dito, dapat alam niyo yung factoring formula. Alam niyo po dapat yung formula para dito. Kasi may mga problem na hindi direct ang magta-trial and error ka lang, makukuha mo na. Hindi po agad yun. May mga problem na hindi siya agad nakikita. Okay, so sa isang method, dapat, okay, pakitandaan po ito, factoring formula. X minus 1 dx, x minus 1. Okay, ngayon, sa factoring formula, meron po tayong formula ng a cubed minus b cubed is equals to a minus b a squared plus a squared plus ab plus b squared. Okay. Meron po tayong formula ganyan.
So, kung titignan po natin, pwede ba kaya itong i-apply? Pwede po kaya. As you can see po, meron po tayong nakakill dito. Hindi nyo po pwede nyo po yung a squared minus b squared. Kasi po yun na a minus b times a plus b. Kung nakita nyo po ninyo dito, yung ating pong exponent ay naka-raise sa 3. Ibig sabihin, ito po ang possible na gamitin natin. Kasi para magiging ang a, kasi yung ating x cube, pwede nyo natin siyang gawin a cube. Tama po ba? Okay. And then, yung 1 naman, pwede natin siyang, yung 1, pwede natin gawin siyang b cube. Okay, so kapag po ito, kinuha natin yung square root na cube root, okay, so x is equal to a, or a is equal to x. Ito naman, okay, kunin natin yung b, so b cube is equal to 1, kunin po natin yung cube root, b is equal to 1. By applying this formula po, tingnan natin yung pwede po. Sabihin, pwede po natin gamitin itong formula na to. Okay, itong factoring formula na to. Okay, so equal po ito sa integral of, ang a po natin ay x. Okay, ito muna x. Minus yung b po natin ay 1. Then, a squared. Ang a squared po natin ay d a squared lang. Ang a squared po natin bali ay, balik tayo dito. A squared natin both sides. So, yan na po. Ito po ay x squared. Okay, plus, ang a po natin ay 1. I mean x. Yan ang b po natin ay 1. Plus 1 squared. All over. Okay. So, yan po. Okay. Ito pong part na to ay ginamit ako ng formula na to. So, doon po siya galing. Okay. Over x minus 1 dx. So, dito, pwede po tayo magkaroon ng cancel natin to. Okay. So, yan. So, ngayon, magiging equal po siya sa x squared plus x. 1 times x is x. And 1 squared is 1 dx. Ngayon, pwede po natin itong pag-iwahiwalayin. Meron po tayong formula sa integral. Okay. X squared dx plus integral of x dx plus integral of 1 times dx is dx. Okay, ito po pwedeng gamitan ng u raised to n du. Ito po u raised to n du. Okay, ito naman, ang i-apply nyo po dito ay integral of c of dx. Okay, so u raised to n du is equals to x. Magiging u po na dito na x. So, dito na po siya i-delete u. So, yan. So, magiging x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1 plus x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1 plus, ito po, ang integral po kasi nitong integral of c dx ay equal to, pwede nang ilabas yung c, then integral of dx. Okay, which is equal to, ano nga yung formula nun? Ito po kasi c dx na to ay equal sa c times x, cx plus c. Okay, ngayon ito po, ang c po natin ay 1. Okay, so magiging, ang dx po natin magiging 1. Ito po may constant, may coefficient na 1, so magiging 1 times x, magiging x na lang po yan, x plus c. Okay, so x cubed over 3 plus x squared over 2 plus x plus c. So ito po yung ating